Mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong video posted by News 5. Pahayag ni Congressman Terry Ridon, isa siya sa pinangalanan ng Brave 18 Marines kahapon na na-deliveran ng malita. Sabi niya wala. Wala. O, pakinggan natin ha. Lahat na lang may maleta. Lahat na lang bayaran. So, di kayo na. Di ba? Yun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi ng 18 Marines para puro kasinungalingan na lang. Yeah. At alimilino po na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao. No? Sa kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, wala pong dineliver sa akin sa kahit anong pong maleta. Pero kailangan din po natin linawin at tandaan, magsisimula na po impeachment trial. Wala pong kasinungalingan, wala pong gawa-gawang testimonya katulad na nangyari ngayon sa Senado. Yung pong makapitigil sa House Prosecution Panel na maglahad ng katotohanan sa paglilitis po ng Pangulong Pangulo. Tingin ko po yun yung objective na araw po na ito. Kasi nakikita ko natin yung pong mga dinagdag na mga pangalan ay bahagi ng pong prosecution panel at never po sila nga nababanggit doon po sa mga nagdaang mga affidavits. So for example, doon po sa affidavits ng 18 Marines, sorry pa po ito. Pero ngayon lumutang yung ilan po sa mga pangalan katulad po ng pangalan ko. Diba? If they actually knew who I was, it should have been there in that actual affidavit. Diba? Pero again, we are looking at it as a deliberate attempt to besmirch the credibility of the prosecution panel, but we will not be deterred. Tuloy po yung paglilitis. Titiyakin po namin na mailatag po namin ang ebidensya, katotohanan, laban sa Pangulong Pangulo, kahit meron pong ganito mga distractions mula po sa iba't ibang mga partido. Hey! Yan, distraction daw. Paninira daw sa prosecution dahil sa impeachment. Well, kanya-kanyang rason. Salamat at nagpayag ng depensa si Congressman Ridon. Again, bahala ang taong bayan kung kanino maniniwala. Sabi ng ex-marine, nag-deliver ako kay Ridon. Sabi ni Ridon, walang delivery. Ang huwes, ang judges, sa Court of Public Opinion, tayo po, taong bayan. Dito, tingnan natin ang reaksyon. Dali ha. So, yun po, mga kaibigan, ang denial to death ni Congressman Koke, Congressman Ridon. Ang nag-deny pa na kongresista si Congresswoman Luistro, sabi niya paninira lang daw yun sa kanyang kredibilidad at reputasyon. Dahil yun na, ikinakabit nila palagi sa distraction sa distraction daw dahil mga prosecutor sila, distraction dahil sa impeachment case ni VP Sara. But at any rate, to me, nagpapasalamat ako at natuloy na yung hearing kahapon. Kung kailan ang susunod na hearing ng grupo ni Cayetano Marcoleta, abangan natin. Sa Lunes, another hearing, pamumunuan naman ni BRC Chairman Erwin Tulfo Cuno. Dahil siya daw ang tunay na chairman. Inimbitahan din ang 18 Marines. Tapos, pinagbantaan na kung hindi sila mag-attend, baka ma-cite in contempt sila. At nag-react na si Atty. Baligod sa isang post. Sabi lang niya, nuts! Kalmadong-kalmado itong si Atty. Baligod. Nuts! So, ano sa tingin nyo? Mag-attend ba ang Brave 18 Marines sa Lunes? O hindi? Hindi ko pa alam ang nasa utak ni Atty. Baligod. Malaling mag-isip itong si Atty. Baligod. And by the way, may mga nag-comment sa inyo sa aking mga post na kung pwedeng mag-spearhead ako ng fund drive para tulungan ang Brave 18 Marines. Yes. Actually, nag-contact na ako sa grupo ni Atty. Baligod at nakakuha na ako ng response
meron ng pangalan at cell number na ibinigay sa akin, inutusan ko na ang aking kamag-anak. Magpadala po tayo galing sa sweldo natin sa YouTube channel nito. Medyo malaki-laki, 5 digits. Kasi kailangan nila ng tulong. Naawa ko yung sabi na sardinas lang ang inuulam nila, nagkakasakit ang mga pamilya, namatayan pa yung kapatid ng isa kahapon. Kaya baka mamayang hapon o bukas, kapadala tayo 5 digits, sweldo natin. In a way, nakatulong na rin kayo. Kaya lang, yung mga gustong magpadala pa rin ng tulong, later on, magpapakita ko ng number, GCash number, voluntary lang yung gusto. Kasi ang dami kong nababasa na paano kami makapadala. Yes, hintayin nyo lang. Pinadala ko muna yung ating sweldo para magamit na nila itong Brave 80 Marines. Kasi ang laban nila, hindi nila ginagawa ito para sa sarili lang nila. Para ito sa buong bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak, mga apo. Natatsa ko yung sinabi ng isa na, anong motibo? Bakit kayo lumantad? Nahiya kami. Nakukonsensya kami sa aming mga anak at apo. Ano na lang ang may pagmamalaki namin sa kanila na naging kabahagi kami sa nakawan sa gobyerno? Kaya nilantad namin ito para malaman ng lahat at para magbago, ma-stop, masawata ang corruption na ito. Wow, nakaka-inspire itong Brave 18 Marines. Malungkot itong pag-usapan natin. May post si Attorney Harry Roque. Kapupus lang niya, sabi niya, very sad. Meron na namang isang senador na kakalas sa grupo ni SP Cayetano para tuluyan ng mag-collapse ang originally sinatawag na Brave 13. So, kapuri-puri yung ginawa ni Senator Jinggoy. Hindi siya nagpatinag, pinili niyang makulong kaysa yung tumalikod sa kanyang prinsipyo. Ito namang isa, Escudero, ito na anong nangyari sa kanya. Yun, biglang kumabilang kampo at kulang na lang sila ng isa para tuluyan na talagang makuha nila ang liderato sa Senado. Akala ko wala na. Kaya medyo nalungkot ako ngayon. Itong post ni Attorney Roque, sana hindi totoo. Sana mali si Attorney Roque. Kasi ano na lang mangyari kapag may kumalas na isa, talagang 13 na sila. So formal na talagang makuha nila ang liderato ng Senado. Excuse me. Formal nang makuha ang liderato ng Senado. Yung flood control hearing, wala na, stop na. Okay, ang unang tanong is, kung sakali mang totoo itong pahayag, sources ni Attorney Roque, I don't know sa paano yan, sino naman kaya? May nabasa akong post, yung magkapatid na mayaman, ganun lang pagkano. Yung magkapatid na mayaman, kinausap daw ng Kokak ang pagbanggit sa post. Kinausap daw ng Kokak ang amahan ng dalawang mayaman. Sabi daw ng tatay, see you in court. Ganun daw. Handang humarap sa kaso sa korte. Yung dalawang mayayaman na senador. Ganun lang ang pagkabanggit sa post, walang binanggit. Kaya hindi nila kaya yung dalawa. Ligarda, ay wala. Sa tingin ko, ito may prinsipyo si at saka wala naman silang ikakaso kay Senator Ligarda. Maliban lang yung kinaso na sa anak niya. Dahil sa ginawa sa anak niya, lalong lumalaban na ngayon si Senator Ligarda. Kaya tingin ko, never si Senator Ligarda na babaliktad. Yung dalawang mayaman, never. Si Senator Pia, never. So isa na lang ang naiwan. Senator Joel. Nagsabi naman si Senator Joel, I don't know kung paninindigan niya, may nabasa kong post na, hindi ako kakalas sa grupong ito, sa originally Brave 13. Hindi ako kakalas, sabi niya.
Kasi kung kinaya ni Senator Jinggoy na panindigan ng prinsipyo, pinili niyang makulong, ito, I hope tama ang tingin ko. I hope na hindi ako nagkamali. Ang tingin ko kay Senator Villanueva, may prinsipyo ito. Parang Jinggoy din. Kaya, again, magdasal po tayo na sana hindi maging totoo yung nabalitaan ni Attorney Roque na may kakalas na naman isa. I will be very sad. And I believe marami sa ating malulungkot pag matuloy na may kakalas. Sa ngayon kasi, kahit sinasabi nila na naagaw na nila ang liderato, hindi. Yung basihan nila na Avellino Doctrine, ang ano doon is 1935 Constitution ang basihan, yung Avellino versus Cuenca. Ang atin ngayon, 1987 Constitution na. Very clear ang nakalagay sa 1987 Constitution. You need 13 to elect Senate President. 12 lang sila. Kaya malabo yung kanilang sinasabi na Avellino versus Cuenca na ano. So, again, dasal. It's now a battle between good and evil sa nakikita ko ito. Kadiliman versus liwanag, kasinungalingan. Kahit anong sabihin pa nila na sinungaling ang mga brave 18 Marines, ganon. Kailang kung tignan ninyo, ako tinitignan ko yung reaction sa mga post. Halos 80 to 90% naniniwala dito sa ginagawa ni SP Cayetano, yung Blue Ribbon hearing nila, naniniwala sumusuporta sa pahayag ng Brave 18 Marines. And by the way, kanina nakapagpadala na ako ng pera galing sa ating sweldo sa YouTube channel na ipadala ko doon sa namatayan. Kaya nag-text siya sa akin, "Sir, salamat, maipalibing ko na yung kapatid ko." So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Yung naipadala kong pera, malaki-laki din, nakatulong kayo. Kaya yung mga nagtatanong paano kayo makapagbigay na makapadala ng pera, konting ano na lang, baka bukas o makalawa, may ipapakita ko sa iyo na GCash number. Yung voluntaryo lang. Kasi itong laban na ito, hindi lang laban ng mga Brave 18 Marines, laban ng sambayan ng Pilipino na ito. At suporta natin, prayers ang Brave 18 Marines plus of course, financial support. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.